aron mahimong malampuson. Kini ang tingog sa kabaguhan. DXRyo Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRyo Radyo Ultra. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Ang ato oras doon na tayo 6 minutos pasado alas 3. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. Salamat mga higala, mayong hapon kaninyong tanan o niyata. Biyernes karon, lain kining hugna or episode sa atong pagpadagan sa programa nga Nuda Veritas. So karugapunan niya nasabta o paabuton ako ang inyong mga pangutana dinhi sa atong panaguban sa atong tulumanon. Mahimo mapilian ninyo pinagi sa Facebook or dili ba diri sa 0917 704 3210. Ako nga i-repeater, ako isubli. 0917 704 3210. Mao ni ang pwede moduso kamo sa mga pautana sa mao nga contact number. Sa Facebook pwede sab dirita sa ato nga Facebook, no, sa ato nga pagpadagan sa ato nga programa makasilip man mo. So dito po ninyo pwede iduso ang inyong mga pangutana. Oras nga atong mabasahan ang mao nga pangutana, dili ta maglangan ato ginadiretso nga basahon. In fact nakadumdum ni ko karon lang, no, o ang problema ang pagpangita og asa ba kadtong mga pangutana nga kadtong inyohang padala nga wa nako matagad hangtod nining mga panahona. Kadyo ta ha, ako lang tanaon sa og suway total samtang maga-relax mo diha, no. May hapon sa tanan labi-labi ka init baya ang ato nga palibot. So ako kamo gi pahinumduman nga imong kumpiyansa diha lang mo sa panimalay. Mientras tanto palandong ta, relax, magpahangin kung mahimo ubos sa punuan sa kahoy. Sama ni Mang Faye Mundia nga ignaron nga oras, relax sa siya, no? Dili lagi mo magpa-expose. Kung gusto mo nga mabugnawan kamo, no? Dito lang mo paingon sa nagkalalay mga mall. Kay dinhi sa ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, grabe kadaghan sa mga mall na naapay pagtukuron nga mall dinhi sa ato. So mapura-pura gyud mo. Ang atong advice de kaninyo nga siguroon lang ninyo nga every time nga manganha mo diha mismo sa mall naagyon mo'y balon. Dili unsa nga balon nga magdala mo og mitkan diha or kanang plastic o niya na ay kanang dala mo kanon. Ambot na to ipasabot kinahanglan nga bugat-bugat pod ang inyong bulsa. Di ba? Mo man importante na unsa di ka diutang ha. Ako sa ning subayon, sir, wag yung mahimo sa Pinas. Ay, kaganina ni kining walay nahimo. Sir Frank, pwede daw be
nakasala di ay si mortal sin si Adan ug iba. Ako naman ning nabasa, no? Hindi ko makuhukom na ngay makasala ba sila. Dirita sa Noda Veritas nga pangutana. Diri sa 0917 ako ning subay-subayon kay basin og naa unya question lang atong nasayloan. Okay. Kini basig maon na ni nga wa na ko mabasa. Okay. Unomi ka Noda Veritas, Sir Frank, unomi ka igsuon pulos na ami survey. Ako na ning nabasa, no? Ako na ning nabasa, abi na ko wala. Oo, sige, ako na ning nabasa, meaning limpyo ta, diri sa 0917-704-3210. Sa pa man Sir, pwede ba nga ang apelyido akong gamiton sa dalaga pa ko? Murag wa pa na ko ni makuha, no? Hatagi o pagtagad na biyuda. Na biyuda ko na isa anak 29 years old. Din na minyo ko kasal, din na putol. Kadyot lang ha. Ako sa ning atimanon kini mao nga pangutana mao ni nga wa nako murag nakaalinggat ko. Mao na ni, no. Ako sa ning atimanon ang mao pangutana unya dayon paghuman adto na dayon ta sa Facebook. Ilabi na kini si Junjun Makas nakauna padangat sa pangutana unya ni apagyod si Mike Nakalaban Akulan. Pero dili pangutana mura greetings sila ni maing hapon na Ultra Frank tagsan na lang paminaw kay always busy sa trabaho. Wow, I like this feedback, no? Trabaho na si Mr. Mike Nakalaban Akulan. Oo, sa dansulihon. Si trabaho ni mo dialoy. Bugnaw kay dihan dapita, oy. Sa dansulihon, si Mike Akulan, no? Mike Nakalaban Akulan. Mayong hapon ninyo din dapita sa kinitibukang barangay sa dansulihon, din dapita sa Bayanga, din dapita sa kining Mandumol. Unsa ba ning barangay nga nasundan sa dansulihon, no? Letter M ang kuan kay Bayanga man to. Dayong next barangay letter M, nalimtang ko lang ang iyang full nga pangalan sa mong barangay. Dayong dansulihon nga na magpuyo diha si Mike Nakalaban Akulan. Kumusta dihang dapita sa dansulihon? On the way to dansulihon, naidagang na maligya diha o kuan kining mga yabana. Lami kayong prutas nga yabana part. Lami ingon pa sa mga kakaraanan anti-cancer kuno na siya. Okay. Balik ta sa pangutana, asa na ba to? Sir, pwede ba nga ang apelyido ako gamiton sa dalaga pa ko? Nabiyuda ko na isa anak 29 years. Oy, duga kaning may edad na ha. Kining ang imong civil status karon minyo ka naman. Dili mahimo nga usab-usabon ang imong apelyido kay diha mismo sa narehistro sa PSA married ka. So kung married ang imong civil status, ang mga detalye na nagpasabot nga ang imong apelyido na usab gikan sa single ngadto sa married. Okay? So tanawon ang imong apelyido sa pag-single unya kay married ka man nausab paingon sa married nga status ang imong apelyido, musunod ka sa apelyido sa imong bana. Wala magpasabot nga kung mabalo ka, namatay ng imong bana, mubalik ka na sa magsinibog. Di ba? Kay ang imong status sa record din dapita sa PSA, minyo ka manggod yun. Minyo ka gyud. Dili mahimo nga magsinibog o niya, erase ang tanan nga kita ray magbuot-buot nga maka-erase. Kay nalansang na maguna. Mangayo ka og unsay tawag na sinumar. Di ba? Every time kung gusto ka nga
magminyo, magpakasal ka, pangayuan ka og sinumar, certificate of no marriage ba na? Na mo reflect na dito. So dili ka pwede nga makadala sa apelyido sa imong pagdalaga kay nakatatak man dito sa record sa PSA nga married ka. And therefore, ang apelyido sa imong pagminyo mautoy imong madala-dala. O ano, ikaulaw nimo nga apelyido sa imong bana? Ayo pangayunan na part. Ha? O palihog lang ato ipasigarbo bisig to gikuha na siya ni Lord og unsa bagyoy kabuutan o dautan tong imuhang bana basin og duna kay nakasaway ka siguro sa imong bana or naa kay gikaubsan sa imong bana unya dayon di ka gusto mo sunod sa apelyido sa imong bana kana lugar mahimo sa ato lang hunahuna, but legally speaking it is not allowed. Okay, nala sige, I hope I answer the kanang imong nga pangutana, ma'am, no? O kinsabay tag-iya wa man mo tugan sa tinuod, I hope nga din naminyo ko kasal. O naminyo na din naminyo ko kasal. Why problema? No? Naminyo ka. Diha makasunod ka na sa apelyido sa imong bag-ong bana. Kay mo magin na ang balaod. So ang imuha magamit nga middle initial, ang initial sa imong bana, katong primero. Kay mo man ang imong dala-dalaon nga apelyido samtang naapay ga panguyab nimo. Unya sa dihang aduna na niduol og nanguyab nimo, gisugot nimo, unya dayon nag-ingon nga pwede ba nga minyo na ta. Unya maingon din ka, pwede kayo, nanalugar, no? Nagasinabot mo. So, ang apelyido sa imuhang primero nga bana, matangtang. Pulihan ka na sa apelyido sa imong ikaduha nga bana. Nala, sige. Salamat kayo ha. O kinsay tag-iyan nining mao nga apelyido. Kining mao nga padangat sa mao nga pangutana, ako na tong gibasa. Dirita sa kang si Ma'am Faye Mundia, yung siya super nagayod ning panahon, mainit kayo, payo sa kadali, na puyo sa puyo sa kadali, minaw sa imo. Daan palagi ko. Inaro orasa, morning pinakapik nga hour, alas 3 sa kahaponon. Alas 3 sa kahaponon. Di ba usually, bisag sa Holy Week, atong handumon natong alas 3 sa kapunon kay mao kana ang inunta kanang oras nga nagtinga hantod nga naputlan sa kinabuhi ang atong labaw makagagahom. So kining alas 3 sa kahaponon tumpak yun siya. Naminaw mo sa programa nga Nuda Veritas alas 3 sa kahaponon. Di ba? Og sa kainiton sa panahon wali tiktihik, init gyud kayo ang panahon. Alas 3 gapon sa kahaponon. Okay, gikan ni throwback ni John Macas. Okay, Nuda Veritas. Maski init kaayo ang panahon, sir. Maski init kaayo ang panahon, sir. Frank, apan akong pagka-curious sa balaod, walay limit. Wow! Makulba, murag politiko nga nagtungtong sa bangko nga nagdiskurso, John Macas. Akong pangutana, naabay katungod ang bangko na hire nga empleyado nga mangayo og kopya sa iyahang kontrata ngadto sa iyahang kompanya, kay doon na manggod uban kompanya nga papirmahon ra apan di mo hatag og kopya. Ang tubag, kinanglan nga ang kompanya muhatag og kopya. Kinanglan mahibaw ang empleyado unsa iyang gipirmahan. O kanang iyahang gipirmahan, iya kana nga personal nga kopya. Dili man na siya love letter nga one-sided. Kontrata makaning atong gisgutan. Kung kontrata,
Di ba ang kontrata mag-involve, maglambigit sa duha ka mga hingtungdan? Ang empleyado magperma o ang kompanya magperma. Mao na dayon ka na ambot ipasabot sa kontrata. So, kung mangutana ka, kinanglan magyud nga dunay kopya, the answer is yes. Kinanglan doon na kay kopya, aron mahibaw ka. Aron masayod ka. Now, base sa experience, no? Ako, sa diha nga na-employ ko, no? Di ko lang mga og tuig, nagingon ang among opisina, huwati lang ang imuhang kontrata or appointment. Oo. Tuod man iabot. Kanya gipirmahan na dito sa main office. Ang kuwang sa ako mao ang ako ang signature. Ang kopya ni adto tulo na ay note dito. First copy ako second copy file og didtong dapita sa Manila isa ka kopya. Wala man itago, wala man ihikaw. Unya ganahan kay ko kay nakapirma nako og kontrata or appointment nga nining tuig sa Mayo man to, Mayo 1, May 1 of 19 etc. You are appointed, no, as una na lugar, and you will receive this much and then you are entitled to so and so. So pagbasa nako gamaw ng unod sa mong kontrata, tanglipayan ako. Kung mahimo ako tong kwadrohon. Oh. Moto ang primero na kong appointment part. Which is the normal kana nga proseso. Kinanglan dili one-sided. Sa kontrata niya, pikas rin na kaybaw. Kinanglan duha ang makaybaw niya na. So, going back to your question, John, mag-insista ka na mangayo ka og kopya. Bisag photocopy lang. Imo nang katungod. Okay? Nala, sige. Kajot. Oliver Ampong Nalwal. Nuda Veritas, unta di na masailuan akong pautana, Sir Frank. Tinuod ka? Nasailuan ako? Padumdumi din ko. Ha? Kay nalakbayan nimo pag question last Wednesday episode. Ang question last Wednesday episode. Question. No. Klaro kayo. Question. Pananglita na'y usa ka tenant nga muabang sa boarding house. Nakay pangutanan ni address madumduman ako ni. Pananglita na'y usa ka tenant nga moabang sa boarding house, maka nakapirma kini, wa ko kadumdum ni nida. Basig wa gid nako mabasa pod. Oo. Ano ba to? Nakapirma kini og kontrata nga 1 year ilang 1 year ilang pag-abang. Dayon wa damha mouli siya sa probinsya og di na mobalik. Apan naa si advance 1 month og deposit nga gibayad. Pwede ba siya makasuhan sa paglapas sa gikasabutan nga kontrata nga iyang giperbahan as damage? Wa pa mo expire ang kontrata, kajot lang ha. Nakapirma kajot. Pananglita na isa ka tenant nga moabang sa boarding house. Okay. Nakapirma kini og kontrata nga 1 year ilang pag-abang. Okay. Dayon sa wa damha mouli siya sa probinsya og di na mobalik apan naa siya advance nga 1 month og deposit nga bayad. Pwede ba siya nga makasuhan sa paglapas sa gikasabutan nga kontrata nga iyang gipermahan as damage?
wa pa makonsume ang advance, wa pa makonsume ang deposit. Unya ni uli siya. Pangutan na, naabay damage sa kining leaseholder or kanang gitawag nga nagpaabang leasor, naabay damage nga ni uli man siya, unya nagbayad og advance nga 1 month or deposit nga 1 month. Unsa imong tubag nga na? Walay damage. Pwede pa, no? Pwede pa nga moingon na din to siya, mohangyo na siya, magsabot-sabot lang. Magsabot-sabot lang nga i-refund kay wa man magamit ang advance, no? Unya ang deposit pwede pa i-return kay ato sang tanaw kay kinigong mga ingonan ng defense, deposit o advance kana pagpangandaman sa mga obligasyon nga mookor after gi-enjoy nato ang premises sa pag-abang. Panalitan, naanay deposit nimo nga 1 month or advance nga 1 month. Ang tumog og tuyo ni ana kay basig na napungil diha nga gipapilit nato diha sa bungbong or sa espeho kadtong advance nga 1 month mao toy gamiton pagtapal sa mga gastos. Mo nang naay advance nakaron kay wa pa mga ni makonsume ang mao nga kontrata, no? In other words, mura gi-donate lugar inyo na di sad mahimo nganuman that is contrary to law because that is not in accordance with the contract nga i-enjoy lugar nimo siya ako na ni di na ko ihatag ni kay kuan man isya may nibiya o buanha pagasunod adlaw unya dayon magsabot-sabot mo nga i-refund na lang paulian na lang kay wa man ma-consume ang gikasabutan sumala sa mao nga kontrata i-ariya na lang. Kay gabaan sabta. Gabaan sabta. Pero pwede lang katong usa. Katong deposit pwede i-retain ninyo. Kay mo lagi na, panalitan. Dias Banggira. Na ay sa Banggira, sa mga Banggira sa probinsya na i-design nila dias Banggira part nga pagpanghugas nimo sa baso, di ba na ay ikulob nimo ang baso di sa kawayan nga talinis, ipatulo lugar, ipatulo, no? Unyag nangawingig to. Unya dayon expensive to kay dito gito gipalit dito sa unahan nga baryo nga kawayan nga di basta-basta. Halwot nga kawayan, murag guod. So dito nato kwaon ang ato ang gideposit. Tapal to tapal. Another nga example, diya sa mga baryo, diri napita sa Weste, ang atong electric service nga atong gi-enjoy, Morisco. Unya naibot ang billing. Pagtanaw dito sa billing, ang period nga nag-consume sa kuryente, naa pa sila. Dito nimo i-charge ang iyang gi-deposit nga kwarta aron nga wa kay obligasyon nga tag-iya sa balay silbi leasor sa pagbayad kay naa naman tiyo gibilin niyang kwarta. Okay? Ang sobra kung mobalik sa bote ug magsabot-sabot mo. Dili sad maayo nga tan-awon nga i-retain sa tag-iya kon sa leasor ang maong kwarta. Nganuman, supaks balaod. Naibalaod na nga gitawag nato sa Civil Code of the Philippines, unjust enrichment. I think Article 25 of the Civil Code of the Philippines. Bawal ka nang gitawag nga unjust enrichment. Sa Binisaya pa, nga dili makiangayon, nga ikaw lugar na tugpahan sa kwarta nga without even single effort sa pagpamatuod nga pwede og angayan ka nga mohupot ka na ng maong kwartaha. So iuli ka na dito sa rightful owner. Okay?
Pero katong rightful owner, mingo nga, ato lang ning tungaon. Ha? Tinuod ka? Oy, kaluoy sa Diyos. Gidungog akong pangampo nga, maako na ginikuran. So take note ha, basta nga ni naa kay kwarta, wa gyud ka exert og effort, no? Dili pareha sa ordinaryo nga trabante, dili pareha na mo nga tagaw-taw ka kay ga-effort ka man. So, angayan ka nga naa kay suhulan. Pero kung kwarta nga mitungha lang na nimo diha, oo, ibutang ta lang advance. Oh, ga-effort ka ba diha nga wa man ani mag-consume niya ang pero kaniuli siya dito sa ila, iuli sab na nga kwarta. Sabtan nimo si Oliver. Mao ba ni imong pangutana, ber? Wa ko kadumdum ni nila. Mo advance 1 month og deposit nga gibayad. Sige ber, salamat kayo ha. I hope nga kining natiman-an nimo, ha? Phyllis Pham Tan is watching. Ni ang sidaghan niya nga kuan, oh. Sige, Rodney Rock'n'Rolla. Noda Veritas present this afternoon. Muraga warning ba nga sa bagi absent ko nimo diha? Ginan ko niya dire present this afternoon. I have a question today, Sir Frank. Sige. Okay, unsay steps, Sir Frank? Usa niya? Unsay jud kinawala ko. Ako dara. Unsay steps, Sir Frank, to change the surname of my niece or pag-ubangkon kay gusto manggod siya siya akong igsuon nga dili gamiton ang apelyido sa iyahang bana kay di man daw musustento sa bata. In short, nagbulag sila. Mangayo kog tips asa siya moduol sa na ahensya siya para pag-change sa apelyido sa iyang anak ngadto sa apelyido sa akong igsoon. Iuli Silbi. Amo nang but nimo ipasabot bawi ni laban bawi ni ang bot ipasabot. Primero gidala ang apelyido sa bana karon na ulit kay wala magsustento. Unsa man wa siya magaplano nga i-criminal ang maong kaso. Kay kung criminal panalitan ang kaso nga magakahitabo, maigo siya sa duha ka balaod. Child abuse 7160 and then another one is 9262 kining bawsi, violence against women and children, gumikan kay napakyas siya sa pagsustento o pagsupport sa iyaha nga anak. So duha ka krimen ang iyang atubangon. Oo, ang child abuse akong tan-aw 6 years ang penalty nga iyang pag-aatubangon na ini. Wa pa nilabot sa ihap kung makonvict siya diri sa 9262 nga another criminal offense nga iyang pag-aatubangon. Siguro way naka-advise sa imuhang igagaw nga mao nang pagabuhaton para pagdisiplina sa amahan nga mujer-jer lang, maayo lang ang magpalami diha pero dili manubag sa iyang mga responsibilidad. And these two items nga akong mention are all criminal in nature. Okay? Kung apelyido lang ang isyo niya, di na siya mag-care o utsa pa ba, ikaw amahan, mag-sustento ka pa ba sa ibong anak? Kung panalitan apelyido lang, bawi ay lang sa apelyido, ang atong pagabuhaton nini, we have to go to court. Kay ato na to i-justify ngano nga atong bawion ang apelyido. Kay ang apelyido god, masunod na tong apelyido sa atong amahan, it is not because by force of law.
It is because by the operation of law. Nga, kung mamana ka, makaanak ka, naturally and consequently, the child has to inherit the family name of his legitimate father because that is a law. Diba? That is how the law operates. Nga, di ka maging adi kong sundod siyang apelido, no. Because that is how the law operates. You have to inherit the family name of your father. Nakaroon gusto ni mong bawion. Ang atong pag-abuhaton ni Mr. Rodney, mauni, we have to go to court. So you cannot go direct to the court. You have to seek legal assistance first sa usa ka abogado. Aron nga siya na ang mag-file og petition nga bakuyon ang apelyido for so and so, for so and so. I-prove nga angayan gudi ay bawion ang apelyido o dili na siya musunod sa apelyido sa amahan tungod kay napamatunan nga irresponsable ang amahan. Siging tagay, siging inom. Ingon na. So kung ang korte panalitan, pag-ayag-ayag niya, pagtulutimbang niya, nga deserving, angayan ka, nga laksian o ilaksi ang apelyido, nga formerly imong nasunod gikan sa amahan. Moingon din ang huwes, angayan gidulo ni bataa di ay, gipasagdan bantog ra kay mura na nanig si palito, labi-labi kaniwang kay napasagdan sa amahan. Doon ay dako nga posibilidad nga i-grant ang maong petisyon. Okay. So katong first to na to nga gihisgutan, pangutana ang imong misis. Kung gusto niya nga patagmon ang iyang bana, kadto inyong buhaton. Number 1, child abuse. Abuse, exploitation. Child abuse and exploitation. Napasagdan ang mao nga bata. Manubag siya na kay criminal ka na nga offense. Maisuhan siya og warat, mapriso siya. Mas madakpan pa siya og sayon kay kang kibuloy. Kay si kibuloy, galisod sila og dakop karon. Diba? So mula na ako nga i-advise na ko ni mo diharod, no? Dili basta-basta. Nga naman kinang na doon ay court order. Because ang court order nga gi-issue silbi sa korte, mao kanay sundon sa PSA. So without this court order, ang PSA dili mo sugot nga basta lang akong ibalhin ng apelyido sa dili na sa akong papa. No, you cannot do that. Mutuo ang PSA kung panalitan makabasa sila og mando gikan mismo sa hukmanan nga nagpamatuod nga kining amahan wa gyoy angay. So musugot ang PSA na kung dunay order gikan mismo sa atong hukmanan. Okay? Septem Virgo. Ingon siya, Noda Berita, Sir Frank, first and foremost, maayong hapon. Ngutana lang ko, bahin ni sa mga sunog nga gakahitabo karon. Pananglit, sir, na dalahig imong balay pagkasunog tungod sa sunog sa imong silingan. Pwede ka ba mag-file og damages ani nila maski wa nila tuyua ang pagsunog sa ila mismong balay? Dili ni basta-basta, sir. Kining Mr. Septem Virgo. Dili ni sila basta-basta. Ang atong intention, pwede nga basta-basta maka-file ka. Oo nga. So, file ko kay mo ka na, sunog ka na. Ang problema gunin na to is how to prove. Ilabi na kay katalagman kini. Except kung panalitan doon na kay ebidensya nga nagpamatuod, nga tinuyo ang maong sunog, muna ng panahon na nga pwede ka maka-file og kriminal nga kaso arson unya with damages. Pero kung panalitan na angin ka, bungas kasuko, no? Nagdilaab ang kayo ni tilap
sa lain kabalayan dito, unya bunga si mong kapungot, imong filean og sumbong, ang tao nga gituan nimo dito nagsugod ang kalayo, ay pangitaan magkag-ebidensya na kay labi na damages. Malisod pag-prove ang damages. Malisod. Panlitan ka nun. I'll give you one example. Dagamang klase sa mga damages kining September. Dagang klase. Ako na na-mention one time kung nakadumdum mo. In short, ang acronym ni mga damages part, timan ang acronym na ini nga pangalan, kanabang sinugdanan lugar. No, sinugdanan. Amo no sa binisaya na ng acronym oy. Kamo na lang magahuna kay ako gahuna dire wa koy sakto nga matumbok nga Bisaya. O Bisaya. Kini bang acronym mao ni? Gatawgo ni sa samo kan adto, gatawgo na mo nig mental. Ambot ipasabot sa mental. Tanaw ang spelling ninyo sa mental. M-E-N-T-A-L. Diba? Mental. Kaya ingon ko acronym, magsugod ta sa primerong letra. Letter M. Letter M meaning moral. Moral damages. Kana lang. Maglisod ka na pag-prove. Unsaon nimo pagsukod-sukod na ng moral damages, pagkwinta-kwinta nimo na. Akong tanaw ang sayon-sayon diha part ang letter A, actual damages. Letter M, moral. Unya E, kay mental man ang E, exemplary damages. Ang exemplary damages, ang huwis mo award sa maong damages base sa appreciation sa mga kabuang o mga tinuntog gihimo tali sa akusado. Sa man nimo? Naara na sa huwis. Okay. Exemplary. Unya, kanang letter N, nominal damages. Malisod gyapon. Address to the court. Unya ante, temporal damages. Munang amo ang style, pero dili na mo malintan ang nagkalalaing klase sa mga damages. Pag-abot sa A, actual damages. Diha na dayon ta. Sa actual damages, murag tan-aw nako usa sa mga sayon nga pwede ma-prove. Na kung actual man, panalitan doon na kay claim dia sa hospital. Okay, na hospital silbi. Nya ga-claim kag damages. Tanang resibo nimo, that's why inyo nang tipigan ang resibo. Kay kung bulpin lang ang inyong pag-compute sa damages, nga maingon din mo, Senyor Ruiz, mo na ning actual damages, Senyor Ruiz. Di na madawat. Ang tinuray yun nga resibo, mo itanawon sa huwis, kay actual good. Unsa ba di actual, di ba? So dito ka makaklaim sa mga damages. Puna nga, kung panalitan noon sa madiha, tipigig yun ang mga resibo, kaya mo man ang basihan sa atong actual damages. Nakaron, sunog man malisod, no? Malisod. Pero depende lang yapon o doon yung mga ebidensya. Pero kanayon nang pwede na to ba ma-file og damages, pwede good na anytime sa atong ununa, pero ang pag-prove mo lisod. Gawas kung intentional arson or arson per se, criminal man na, so makaklaim ka og damages. Mao nang gingon ako, prove na sab nato. Okay? Sige. Tigab ko nga, na ko, makoy kaon. Gabalon ko biskuit, ko kakaon sa biskuit, nigab man ko. Murasad og
inom og bahal. Oy, good afternoon ni Ma'am Elizabeth Basilgo. Kaon akong saging gahapon, ma'am. Pastel ang dagko adi saging niya hinog-hinog na. Okay, kadyot lang ha. September ko tong ganina si Feliz Pham Tan. May hapon, sir, tugnaw padiri. Spring na. Amo ba? Sige, sa Italy man siya. Lagyo-lagyo gyud, no? Tugnaw pa di ila dito kami diri pastilan gayod. Oo. Soroy-soroy ni Libs Motoblang. Yun lang ha. Tas-tasab ni Noda Veritas. Sir, unsa kabugat nga silot ang copyright o pagkopya sa usa ka kanta or video nga way pananghid sa original na tag-iya. Kay ni Ulbuman good ning issue sa usa ka singer sa Bangsamoro. Wa galing ko kabantay nini, no? Nga migamit og melody sa usa ka Australian singer. Ni take action ang maong Australian singer o gi-take down tanan kanta ni Bangsamoro singer sa tanang platform online. Tang-tanan silbi. Pangutana, pwede ba mopasaka kaso ang usa ka foreign artist o singer sa usa ka Pinoy ni gamit sa iyahang melody? Pila ka high penalty ani? As far as penalty is concerned, if you are referring to imprisonment, dili nako mahibawan og pila, no? Damages kanunay magyud na kay principally mao man ni ang claim nila damages. Kung pagpreso wa ko kabantay pero sigurado ko nga kinigong copyright infringement partner, no? Murag wala lang ni pero daghan ang gaabusar. That is why nilugwa ang mao nga intellectual property rights, no? Para ni sa mga tag-iya, itong mga originator gyud. Busa i-rehister gyud na nila. Aron makaklaim sila nga kini nga kanta is a property of mine. So that og dunay magkopya-kopya nga mautanan og tuno, kopya gyud lugar tanan. Unya makaingon tong original nga nagabuhat nga ako man ni. Pwede nila makaklaim o sila makaklaim og damage og na may mga kaso na ini. Look at 8 Bulaga. Usa na sa mga best example ang 8 Bulaga. Silang nakadaog, di ba? Hantod nga nawala na tong ihang programa nga nabiyaan niya katong Tape Incorporated. Kay sila may original. Napamatud-an man og nakonbinser ang maong opisina sa IPO na sila gyud kay basin katuo ba nga niko nga ang litigate or nag-adjudicate sa maong kaso tigtan-aw pod kaniadto sa 8 Bulaga ni Tito Vic Anjue. So sila lang mismo makakonclude nga sila magyud niya ang tagiya nga nakauna. So sila gyud ang makaklaim. Amo tong napilde, di ba? Napilde sila. Di mahimaula na sila silot. Most ang pinaka sure nini ang damage. Kung mo claim og damages. So kining imong punta na suri-suri ni Libs Motoblang, sigurado ko nga dagkong tulubagon, pero insofar as the specifics, the corresponding penalty to this effect, di na ko familiar, no? In fact, sa amo bitaw sa among mga pagtuon kanadto, ilabi na kon mag-study mi kabahin sa penalty. Kasagaran sa among mga classmate kanadto, di na to ni basahon bay. Ano man, trabaho man ni Sowis. Ang pagpreso, pila ka to, trabaho man ni Sowis. Na sayo pra basahay, di ta magkumpinsa kay mulugwa sa isa exam. Sige. Salamat. Salamat kayo ha.
Thank you so much. Tanaw na to sa Pikas. Tanaw na to og naabas sa lay pangutana diri sa 0917 704 3210. Yun lang ha. Okay. Yun. Ako sining kadyot lang ha. Okay. Wala. So far, no? Dirita sa lain nga pangutana part. Ay, kadyot lang ha. Nadumduman ako. Nga, Sir Frank, dahil nangutana. Sir Frank, kinsa ba di ang mga compulsory errors? Kaya yung sa nga dagdang mga compulsory errors, na kung ano tana ka man, compulsory error ka, siya, sure, ako compulsory error ko kay naagod may mga may nguntag kong kabilinggan, kabtangan na ako no diha sa talakag o naas talakag. Okay. Ang mga compulsory errors, sumala sa kay iyang punta na kinsa kuno ang mga compulsory errors. Unsa ba ilang obligasyon di tuod? Unsa ba ilang nganong gi-appeal man sila diha sa atong balaod sa Civil Code of the Philippines? Unsa ba ilang rule? Dako kayo ang ilang katungdanan pay. Dako gyud ilang katungdanan. And thank you for that question, by the way. Okay. Ako mag-expect nga dili pa gyud ay tanan hurot, no? Nga naibaog unsa ang mga compulsory errors. Ang ako biyang presumption mao nga pag ingon og compulsory errors, murag ang tanan natong mga kaigsunan na sayod na og unsa na. Usahay pwede sab nako makonek sa purpose ning atong programang Nuda Veritas. By the way, ang atong Nuda Veritas na ata YouTube channel ha. Timan-an na to na. O gi-post na namo everyday. Dili everyday. MWF, no? Every after sa mao nga programa. Para nga doon na mo'y chance nga ma-review ninyo ang ato ang Nuda Veritas program. Sa YouTube channel, pwede nyo mabuksan ang atong programa nga Nuda Veritas. Pinagi sa pag-type nga Nuda Veritas CDO. Okay? Diha mismo sa Nuda Veritas CDO, pag-type ninyo na ako subliw na, Nuda Veritas CDO. O diya dayon inyong i-click. Pag-click na magawas na dayon ang tanan nga mga episode sa Nuda Veritas. Okay? Pag human ninyo na og review, pagpaminaw, kay taas ka na nga programa, mag-oras ko na, wa mapangkuyapid ha. Gahini na og oras ninyo. Ang tumog og tuyo na ng Nuda Veritas, ngano nga naa ka na YouTube, para ma-review, para masusi ninyo, madugan nyo pagbalik, giunsa pag-explain ni Sir Frank, ang mga pauntanang giduso sa ato mga suking tigpaminaw. Og dili tanan na sayod, og dili tanan na hibalo. So pinagi nining maong programang Nuda Veritas, dako gi kaayo og advantage, puntos kini ninyo, ilabi na sa wa masayod sa mga butang legal nga angay natong pakisaran. And this now answers the question. Sama na ng compulsory errors. Mangutana mo, Sir Frank, unsa man ng compulsory errors? Ako biya gadahom ko nga nasayod na. Halos tanan siguro. This time I have to review kay doon na may nangutana. Kinsa man ni sila mga compulsory errors. English manggod ni naas libro. Walay binisaya ni ini. So ang mga compulsory errors, mauni sila ang gilakip sa paglista sa atong balaod kabahin sa pagpasunod sa kabilin gikan sa mga ginikanan ngadto mismo sa mga anak. Naagi pang suwat sila diha. Kinsa man ni sila?
Ang numero uno nga gibutang diha nga compulsory heirs mao ang mga spouses. Ang mahimo pag ingon og spouse, generic na siya. Mahimo nga bana, mahimo nga asawa. Surviving spouse ang tawag niya na. Kanang giingon natong surviving spouse, mao ni sila ang mga compulsory heirs. So pag ingon nga surviving spouse, unya naminaw ka karon. Naminaw ka karon. Pag ingon nga surviving spouse, ambot ipasabot asawa nga buhi pa. Or bana nga buhi pa. So lakip ka nga naminaw dinhi. Kining bana nga buhi pa or kining nga asawa nga buhi pa nga gatawgon sa balaod sa succession o surviving spouse, mao ni sila ang gi-enumerate sa balaod nga pwedeng makasunod sa kabilin gikan sa ilahang ginikanan. Gikan sa ilahang spouse nga namatay. Timan na to na. Diba? So ikaw karon buhi pa. Unya simbako imong bana o asawa namatay. Kinsa may musunod sa kabilin o kabilin? Ang buhi. So ikaw compulsory heir. Okay? Sa balaod nag-una ang spouse. Ang sunod mao ang mga anak. Compulsory heirs gyapon ang mga anak. No? Kanang nahalakip sa gitawag nga compulsory heirs, spouse o mga anak. Kanang gitawag og heirs. So kamo nga naminaw, mga anak man kamo, compulsory heirs kamo. Timanin ang inyong mga katungod nga naglakip sa legitimate children. Anak ka, compulsory heir ka. Kay legitimate child ka man. Kung walo mo kabuok nga mga anak pananglitan nga gi-describe sa balaod nga lakip kamo sa compulsory heirs, mga sumusunod kamo. No? Giisip kamo nga mga legitimate nga mga sumusunod. Compulsory heirs kamo. So, unsa man nasabtan na ninyo? Siya ro basag di na to na masabtan. Naapa, illegitimate child. Compulsory heirs gyapon. Okay? Naapa, ang ato ang mga ascendants o mga descendants. Kini sila mga compulsory heirs. Pero pila lang ang kakaabot dito sa ubos sa mga descendants part or sa ascendants. Kasagara na paingon sa mga anak or sa mga spouse. So nakuha na ninyo. Okay, nasabtan na ninyo. Timan igin na. Timan ina. Maulagi na, minaw mo dinhi sa ato nga programa para makaibalosan mo, bisan ginabmay lang. Di makinanglan nga dakuon na to ni. Kini nga to pag kuamal na ni, sa maniha, initial silbi, pasiunal na ni. Nga mo ning kumun nga mga problema. Mo ning mga kumun nga mga problema. Kanisa ko ana niya pagpasunod sa mga kaminyoon, ang kumun nilang mga problema part maunang ilahang mga kabanahan, ilahang mga kaasawahan nga dugay mo uli, no. Unya ang banak nabuntagan na lag hinuwat kay kajerjero na ang bana, di na siya kajerjer kay buntag na lang wa ka uli ang asawa kay gabantyong.
Mao na yung mga common nga mga problema nga gakapanghibaw-an nato, no, ilabi na ng kahibaw na mo din na ta maistorya kay taas ng oras. Okay, nala sige, one tay panon og oras dinhi sa ato karong pagpanaguban sa atong tulumanon. Ato lang basahon ang mahinungdanon nga ang topic nga pag-isgutan nato unya karong gabi isilbi ba alas 6 ang takna sa kagabion. Jud ha atong subay-subayon diara. Dili ka na gugma kung ang kagalingon gihatagan og importansya. Akong balikon ha. Dili ka na gugma kung ang kaugalingon gihatagan og importansya. Mao na ang pag-isgutan unyong gabi alas 6 ang takna sa kagabion dinhi sa radyo